Bakit ang bagal mong kumilos, Kasha? Magwawalis ka pa sa bakuran pero kanina ka pa nagkukuskus ng sahig dyan. Nagiging tamad ka na ba? Saad ni Lorna, ang nanay ni Kasha. Nakaupo ito sa harapan ng mesa sa kusina habang hawak ang cellphone. Hindi po, inay. Napagod po kasi ako sa paglalaban ng mga bedsheet kanina. 3 palanggana po kasi yun. Sagot ni Kasha sa mahinang boses habang pinipigang mabuti ang basahan sa kamay. Basa na ang laylayan ng suot niyang lumang duster at may bahid ng dumi sa gilid mula sa maruming sahig. Ano ngayon kung 3 palanggana? Wala ka namang ginagawa at narito ka lang sa bahay. Libre kang kumakain at may matutulugan ka pa. Sa dami ng ginagawa ko para sa'yo, yan lang isusumbat mo pa sa akin? Inis na tugon ni Lorna. Hindi naman po ako nanunumbat, inay. Naiinis na tumayo si Lorna. Sinipa pa nitong upuan kay Kasha. Napangiwi ang dalaga nang tumama yun sa braso niya. Palalampasin kita ngayon, Kasha, pero kapag inulit mo pa yan, palalayasin kita sa pamamahay ko. Tingnan natin kung matagalan mong pagiging palaboy sa lansangan. Walang utang na loob. Banta nito bago nilisan ng kusina. Napayuko na lang si Kasha at muling ibinalik ang atensyon sa pagkukuskus ng sahig. 12 years old pa lamang siya ay ginagawa na siyang katulong ng nanay niya. 25 years old na siya ngayon at wala pa ring pagbabago sa buhay niya. Nakakulong pa rin siya sa 4 na sulok ng bahay nila at umaasa sa pangako ng tatay niya na babalikan siya nito. Kasha, pakihanda naman ng oatmeal ko. Saan na bagong dating na si Kayla, ang anak ng nanay ni Kasha sa pangalawa nitong asawa. Sige, sandali lang, tatapusin ko lang to. Pakibilisan naman, nagugutom na kasi ako at ayoko nalilipasan ng gutom. Baka gusto mong isumbong pa kita kay mommy. Mabilis na sumunod si Kasha sa inuutos ng kapatid niya. Kung hindi pa siya susunod, magsusumbong ito sa nanay niya at paparusahan na naman siya. Hindi siya pakakainin. Pero patuloy ang trabaho niya sa bahay. Nang maihandaan niya pagkain ni Kayla, nagpatuloy na uli siya sa mga gawaing bahay. Maghapon siyang abala at halos lupaypay na ang katawan niya sa pagsapit ng gabi. Itay, babalikan mo pa ba ako? Matagal ko na po kayong hinihintay. Bulong niya habang tahimik na umiiyak sa ilalim ng kumot. 10 years old lamang si Kasha nang maghiwalay ang mga magulang niya at ng ibang bansa naman ng tatay niya. Sa unang 2 taon, nakakausap pa niya ito, pero nang magtagal, nawalan na sila ng komunikasyon. 13 years old naman siya nang muling mag-asawa ang kanyang ina at pinatigil siya nito sa pag-aaral para gawing katulong. Hindi man lang siya pinatapos ng high school. Doon na nagsimula ang kalbaryo sa buhay niya. Hirap na po ako, itay. Napatigil sa pag-ikbi si Kasha nang maramdaman ang pagbukas ng pintuan sa kusina kung saan siya natutulog. May mabagal na paghakbang ang lumapit sa kinahihigaan niya hanggang may biglang yumakap mula sa likuran niya. Kasha! Saad ng lasing na tinig sabay alis ng kumot niya. Nanlaki ang mata ni Kasha nang makita si Mang Ramil, ang asawa ng kanyang ina. Ano pong ginagawa mo rito, Mang Ramil? Natatakot yung tanong at pilit kumakawala sa mahigpit nitong yakap. Huwag kang maingay, Kasha. Sandali lang to. Huwag ka nang matakot. Ilang beses lang naman akong titikim eh. Nangilabot si Kasha nang magsimulang gumapang ang kamay nito sa kanyang balikat pababa, habang mariin itong humihinga sa batok niya. Parang awa mo na po, Mang Ramil. Huwag po. Garalgal niyang pakiusap habang nanginginig ang katawan sa takot, pero mas lumakas ang kapit nito sa kanya. Sandaling natigilan si Kasha at hindi niya alam kung ano ang sumapi sa kanya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para kumilos. Buong lakas niyang inalis ang braso ni Mang Ramil sa katawan niya. Bumaning siya rito at malakas niya itong sinipa sa pagkalalaki. Punyeta ka, Kasha! Sigaw nito at namilipit sa sakit. Nagmamadali siyang tumayo para tumakbo, pero nahuli nito ang paa niya. Muli siyang nadapa sa sahig, pero hindi siya sumuko at pinagsisipa ang tiyuhin niya. Nay, tulong! Sigaw niya. Maya-maya, may nagmamadaling hakbang ang bumababa sa hagdan kasunod ng boses ng kanyang ina. Anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Kasha? Iniistorbo mo ang tulog ko. Galit nitong sabi. Binitiwan ng lalaki si Kasha, kaya tumakbo ang dalaga patungo sa kanyang ina. Inay, si Mang Ramil po. Pinagtangkaan niya akong halayin. Umiiyak niyang sumbong. Sa halip na bigyan siya ng simpatya, malakas pa nitong hinila ang buhok niya. Ang kapal naman ng mukha mong gumawa ng kwento, Kasha. Wala kang utang na loob sa nagpapakain sa'yo.
Tama yan, Lorna. Turuan mo ng tamang asal ang anak mong yan. Natisod lang ako sa kanya dahil madilim. Pinagbibintangan na agad ako ng kung ano-ano. Nakalimutan yata niyang ako nagpapakain sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, baka namatay na siya sa gutom. Depensa ni Ramil at gatong kay Lorna. Wala kang utang na loob, Kasha. Mabilis na niwala ang kanyang ina sa asawa at pinagsasampal nito ang dalaga. Parang nablangko ang isip ni Kasha at namanhid ang katawan niya. Bumabalik sa alaala niya ang mga pinagdaanan niya sa poder ng ina. Ang masasakit nitong mga salita at paulit-ulit na pananakit kapag hindi niya nasusunod ang mga gusto nito. Ngayon, pinagtangkaan siyang halayin ng asawa nito, pero mas kinampihan pa nito ang asawa kaysa sa kanya. Unti-unti, umusbong ang galit sa dibdib niya. Sinalo niya ang kamay ng kanyang ina at walang pagdadalawang isip niya itong sinampal. Nabitiwan siya nito at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Kasha! Gibmal nitong sabi habang hawak ang pisngi. Nanlisik ang mga mata niya rito at mahigpit na nakatikom ang mga kamay niya. Sawag-sawa na ako, Nay. Anak mo ako pero bakit tinuturing mo ko ng ganito? Anong kasalanan ko para gawin mo sa akin to? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa akin? Hindi ka pa ba kontento na sinira mo mga pangarap ko? Wala kang kwentang ina. Napakasama mo. Sana hindi na lang ikaw ang naging ina ko. Napansin ni Kasha na lalapit si Mang Ramil sa kanya. Mabilis niyang dinampot ang flower vase sa gitna ng mesa at pinukpok yun sa lalaki. Hindi niya ininda kahit nasugatan ng kamay niya. Mas nananaig ngayon ang galit niya sa mga ito. Ramil! Sigaw ni Lorna at agad dinaluhan ng nahilong asawa. Mom, Dad, ano nangyayari dito? Bakit kayo nagkakagulo? Saan naman ang boses ni Kyla mula sa may hagdan? Kyla, tumawag ka ng pulis. Nababalo ng kapatid mo. Ipahuli mo siya. Hindi napigilan ni Kasha nang mabilis tumakbo si Kyla pabalik sa silid nito. Tumakbo na rin siya palabas ng bahay bago pa dumating ang pulis na tatawagan nito. Wala siyang dala ng kahit na ano kundi ang kagustuhang makalaya sa mapang-api niyang pamilya. Hindi siya tumigil sa pagtakbo kahit wala siyang eksaktong direksyon. Hanggang kusang sumuko ang katawan niya at nawalan siya ng malay sa daan. Namalayan na lang niya na tila nakasakay siya sa isang higaan at mabilis ang takbo niyon. Pakiramdam niya'y hinihila siya pa ilalim, kaya't pilit siyang lumaban. May pilit inaabot ang kamay niya hanggang sa mahawakan niya yon. Tulong. Nasambit niya bago tuluyang kainin ng dilim ang kamalayan niya. Samantala, matikas na naglalakad si Thaddeus papasok sa Lumina Vitae Medical Center kasunod ang dalawa niyang bodyguard at isang personal assistant. Walang emosyon na mababakas sa kanyang muka, ngunit may kaunting kunot sa noo niya. Tanda yon na may malalim siyang iniisip. Hindi naman napigilan ng mga staff ng ospital ang mahihinang bulungan at tawanan nang makita si Thaddeus. Mapapansin ang paghanga ng mga ito sa makisig na binata, pero diretso lamang itong nakatingin at tila walang pakialam sa paligid. Ngunit bigla itong napatigil nang may dumaang stretcher sa gilid nito. Sa unang pagkakataon, may isang bagay ang nagawang magpabaling sa tingin ni Thaddeus. Ang kamay na biglang humawak sa kamay niya mula sa babaeng pasyente. Tulong? Sambit ng babae sa nakakaawang boses. Nakapikit ito at putlang-putla ang muka. Wala siyang ideya kung anong nangyari sa babae, pero napansin niya ang paghihirap sa itsura nito. Parang sa kamay niya ito nakahanap ng makakapitan para makawala sa sitwasyon nito ngayon. Isang pamabastos ang paghawak sa boss ko na walang pahintulot. Umalis na kayo. Sabi ng isang bodyguard ni Thaddeus bago inalis ang kamay ng babaeng pasyente sa kamay niya. Pasensya na po, sir. Paumanhin ng isang nurse bago muling itinulak ang stretcher. Sir, ayos ka lang po ba? Tanong ni Mr. Vega, ang personal assistant ni Thaddeus. May dugo po sa kamay mo. Dugtong pa nito bago ibigay ang malinis na panyo sa kanya. Tahimik niyang kinuha ang malinis na panyo. Pinahid niya ang dugo sa kamay niya habang nakatingin sa tinahak na direksyon ng stretcher. Figure out who she is. I want the details by this evening. Seryoso niyang utos bago ibalik ang maruming panyo nito. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na may babaeng humihingi ng tulong sa kanya. Hindi man ito direktang nakita kung sino siya, handa pa rin siyang tumulong. Ngunit hindi libre ang anumang tulong na ibibigay niya dahil nagbabaka sakali rin siyang matutulungan ng babae ang sitwasyon niya ngayon. Noted, sir. Pagkaalis ni Mr. Vega, nagpatuloy si Thaddeus sa paglalakad patungo sa Advanced Reproductive Technologies Unit
kung saan naghihintay ang kamiting niyang si Doktora Selena Mendez, isang eksperto sa embryo transfer. Diretso siyang pumasok sa opisina nito at nakita ang doktora sa mesa nito. "You're finally here, Mr. Altamirano. Akala ko hindi ka na darating dahil gabi na. Maupo ka muna." Itinuro nito ang upaan sa receiving area ng opisina. Nagtungo roon si Tadeus at umupo. "This situation requires immediate attention. Tell me what happened, Dr. Mendez." May pagmamadali at seryoso niyang sabi. Lumapit ang doktora bago ibigay ang envelope sa kanya. Kinuha niya yon at nagmamadaling binuksan. Isang report ang nilalaman niyon. "Sir, nasubukan na po namin lahat ng compatible donor sa registry namin. Pero hindi pa rin nagre-respond ang natitirang sperm cells niyo sa kahit isa sa kanila. Kung hindi pa rin mag-work ang susunod, wala na po tayong viable sperm cells niyo na pwedeng gamitin." Umikting ang panga ni Tadeus bago ihagis ang report sa mesa. Hindi na niya kailangan tingnan ang nilalaman niyon. "Then find someone else. I don't care where she comes from as long as it works." Desperado niyang sabi. Kailangan niyang magkaanak para ipagpatuloy ang kanyang angkan. Pero imposible yon sa natural na paraan. May lahi silang may low sperm count. At mas lumala pa ang kondisyon niya. Kaya dumaan siya sa isang eksperimento kung saan ipifreeze ang similya niya para mapanatiling buhay ang natitirang pag-asa para maging ama siya. Ilang taon nang nakaimbak ang sperm cells niya, habang patuloy sila naghahanap ng compatible na egg cells. Ngunit lahat ng kababaihang sinubukang i-fertilize gamit ang sperm niya ay nauwi lamang sa failed fertilization. Unti-unti na ring nababawasan ang bilang ng natitirang viable vials ng sperm niya, at humantong na sila sa huling sample. He only has one shot left, one last chance to become a father. And this time, failure is not an option. "We've done everything we can pero sobrang rare talaga ng condition mo. In over 20 years ko sa field na to, ngayon lang ako naka-encounter ng sperm cells na ganito ka-selective. It's like they're rejecting every egg we try. We've attempted 6 times already. Pero sa lahat ng test, not a single embryo was formed." "Keep trying. I don't care how long it takes. Just find someone whose egg cells can be fertilized by my sample." "Yes, sir. We'll continue testing. But we're working with the last remaining sample. If we're lucky, we might get more than one embryo. But if we're not..." "Failure is not an option, Dr. Mendez." Putol ka agad ni Tadeo sa sasabihin ng doktora. "Examine every female patient in this hospital. And in exchange, I'll cover all their medical bills." Napasinghap si Dr. Mendez sa gulat. "Sir, nasa mahigit 800 babae po ang naka-admit ngayon sa ospital na to. At karamihan sa kanila ay high-profile clients. Ang average cost ng isang full fertility profile per patient ay nasa 500,000 hanggang sa 1,000,000. Depende sa kondisyon nila. Kung ipapa-examine po natin silang lahat, aabutin tayo ng mahigit kalahating bilyon na gastos." Natigilan sandali si Dr. Mendez habang nakatitig kay Tadeus. Hindi man lang natinig ang binata sa bigat ng gastusin. "I said what I said. Run the test. I'll wire the funds anytime. But everything must be done legally and kept confidential. I want full documentation." Malamig ngunit matatag na sambit ni Tadeus. Hindi mahalaga sa kanya kung magkano ang kailangan niyang gastusin para mabuo ang anak niya. Gagawin niya ang lahat na isilang ng ito sa mundo. Sa katunayan, malaking halaga ang ibinayad niya sa ospital at sa mga doktor para lamang sa inaasam niyang anak. Hindi pa legal ang surrogacy sa Pilipinas, lalo na para sa isang binata na kagaya niya. Kaya naman kailangang maging maingat at discreet ang buong proseso. "Alright, sir. I'll prepare everything we need." Ilang bagay pa ang napag-usapan ni Tadeus at Dr. Mendez bago tuluyang umalis ang binata. Nakaabang naman sa kanya ang 2 bodyguard sa labas ng pintuan at nakasalubong naman nila sa hallway ang assistant niya. "Sir, nakuha ko na po ang pangalan ng babae kanina na humawak sa kamay niyo. Siya po si Kasia Valencia. Kasalukuyan po siyang nagpapahinga ngayon. Ayon sa doktor, nag-collapse daw po ito malapit sa ospital at nakita ng gwardya. Ang pangunahing dahilan daw po ay sobrang pagod at gutom. Dumating na rin po ang pamilya niya pero may kasama silang mga pulis." "Why? Did she commit a crime?" Tanong niya habang patuloy sa paglalakad. "Ayon po sa ina ni Miss Valencia, nababaliw raw po ito at sinaktan ng asawa niya. Gusto nilang makulong si Miss Valencia dahil baka raw po mas lumala ang kondisyon nito." Hindi na nagkomento si Tadeus at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Kung may komplikasyon sa pag-iisip ang babae,
Hindi ito makakatulong sa problema niya. Bitiwan niyo ako! Hindi ako baliw! Ang malakas na sigaw na yon ng isang babae ang kumuha sa atensyon ni Thaddeus. Tumingin siya sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang nagpupumiglas na babae sa hawak ng 2 pulis. Sa hulihan nito ay ang ginang na umiiyak habang inaalalayan ng hindi katandaang lalaki. Anak, kailangan ka namin ilabas sa ospital na to. Wala tayong pambayad kapag nagtagal ka pa rito. Ililipat ka na lang namin sa ibang ospital para tuluyan ka ng gumaling. Sabi ng ginang. Mamang pulis, huwag po kayong maniwala sa nanay ko. Pinagmamalupitan po niya ako at ginagawang katulong sa bahay namin. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko sa asawa niya ng pagtangkaan akong halayin. Maniwala kayo sa akin. Pakiusap, paniwalaan niyo ako. Tumakas ako sa bahay dahil pinagtulungan nila ako kanina. Kapag ibinalik niyo ako sa kanila, sasaktan lang nila ako ulit. Umiiyak na pakiusap ng babae. Sila po yun, sir. Bulong ni Mr. Vega. Kusang humakbang ang mga paa ni Thaddeus para harangin ang 2 pulis. Sir, mawalang galang na. Umalis ka sa daraanan namin. Sabi ng isang pulis. Naramdaman ni Thaddeus na lalapit ang mga bodyguard niya, pero itinaas niya ang isang kamay para patigilin ang mga ito. Let her stay for check-up. I'll shoulder all her medical expenses. Hindi pwede. Malakas na tutol ng ginang na waring nakalimutan ang pag-arte na umiyak. Sa reaksyon pa lamang nito, mas lumakas ang hinala ni Thaddeus na nagsasabi ng totoo si Kasia. At kung tama siya, hindi niya hahayaang umalis ito ng ospital. Hindi siya maaaring manatili rito. Hindi siya sanay sa ospital. Sa bahay na lamang siya habang naghahanap kami ng ibang ospital na pagdadalhan sa kanya. Muling sabi ng ginang. Huwag po kayo maniwala. Naging kulungan ko ang bahay namin. Mas gugustuhin ko pa pong manatili sa ospital kaysa bumalik doon. Sir, hayaan niyong imbestigahan namin ang sitwasyong to. Kami na po ang bahala rito. Sabi pa ng isang pulis, pero nanatili sa kinatatayuan si Thaddeus. Makinig ka na lang sa mga pulis, lalaki. Baka madamay ka pa rito. Sige na, kumpare. Dalhin niyo na ang anak kong si Kasia. Masakit bilang ama na makita siyang ganyan. Gusto ko na siyang gumaling. Pagdadrama naman ni Mang Ramil. Get the girl and have her admitted immediately for proper treatment. Walang paligoy-ligoy na utos ni Thaddeus sa 2 bodyguard niya. Mabilis namang sumunod ang mga ito at nakuha si Kasia sa 2 pulis. Mr. Vega, investigate her family. Once Miss Valencia's statement is proven true, file charges against them. Right away, sir. Sagot ng assistant niya. And also, run a background check on these 2 police officers to determine if their actions were in accordance with the law. If not, their superior must be informed. Yes, sir. Sandali nga. Sino ka ba para makialam sa problema ng pamilya namin? Kahit mukha kang kagalang-galang sa bihis mo, wala ka pa rin karapatan makialam. Ako ang ina ni Kasia at ako ang mas nakakaalam ng kondisyon niya. Your daughter asked for help, and I'm just giving her the support that she didn't get from her own mother. Kino-question mo bang pagiging ina ko, ha? Bakit? Naging magulang ka na ba? Isa ka na bang ama at alam mo kung paano magpalaki ng isang anak? Nagtagis ang mga ngipin ni Thaddeus. Uminit ang ulo niya sa sinabi ng ginang, lalo na't nahihirapan siyang makabuo ng anak ngayon. Malaking insulto yun sa kanya, pero nagawa pa rin niyang maging kalmado at binalingan niya ang 2 pulis na tahimik lang sa isang tabi. Bring them out, and I'll compensate you for what you've done. The Altamirano family always stands by our word. Nagulat ang 2 pulis at nagkatinginan. Marahil kilala nito ang kanilang pamilya. Hindi na yun nakapagtataka dahil ilang beses na ring nabanggit ang pangalang Altamirano sa presinto, bilang mga kilalang negosyante na madalas tumutulong sa mga programa ng pulisya. Nagbibigay ng donasyon sa mga outreach program at minsan ay tumutustos sa kagamitan para sa mga operasyon. Dahil doon, nagkaroon sila ng koneksyon sa matataas na opisyal ng mga pulis. Yes, sir. Mabilis na sumunod ang 2 pulis at hinawakan ng mag-asawa. Pare, bakit kami hinahawakan mo? Sino bang lalaking yan at bigla kang bumaliktad? Nayayamot na tanong ni Mang Ramil. Sumunod ka na lang, pare. Mapapahamak tayo nito eh. Mahinang sagot ng isang pulis bago hinila palabas ang mag-asawa. Nang mawala sa paningin ni Thaddeus ang mga ito, binalingan naman niya ng tingin si Kasia. Umiiyak pa rin ito ngayon, ngunit may kapanatagan na sa itsura. I'll have someone look after you, Miss Valencia. You're safe here until you get better. Mas lalong napaiyak ang babae. Pero napansin niya ang kasiyahan at pag-asa sa mga mata nito.
Tila nakahanap ito ng kakampi sa katauhan niya. Maraming salamat po, sir. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Gagawin ko po ang lahat makabawi lang sa'yo. No need, Miss Valencia. Just allow the doctor to test you. Opo, sir. Gagawin ko po ng walang pagtutol kung anumang test yon. Maraming salamat po uli sa pagsalo sa akin sa abusado kong pamilya. Tumawag ng doktor at nurse si Mr. Vega para may mag-asikaso kay Kasia. Pagkatapos ay umalis na rin sila ng ospital. Nang gabing yon ay hindi makatulog si Thaddeus. Hindi niya maiwasang isipin ang kritikal na kondisyon ng huling sample na meron siya sa laboratorio. Kung hindi pa pala rin, matatapos na sa kanya ang henerasyon ng pamilya niya. Ngunit umaasa pa rin siya na magkaroon ng himala at may makuha silang egg donor na compatible sa sperm cells niya. Oh God, you've already given me everything in this life. Please hear my prayer and grant me a child. I promise I'll be a good father. Taimtim niyang dasal habang nakapikit. Kinabukasan, maaga pa rin pumasok si Thaddeus sa opisina niya sa Altamirano Strategic Holdings, isang conglomerate na pagmamayari ng pamilya niya. At ngayon ay siya na mismo ang tumatayong CEO ng kumpanya at chairman ng board. Ang kumpanyang ito ay kilalang kilala sa industriya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Marami siyang negosyo sa iba't ibang larangan tulad ng pagkuha at pagbebenta ng oil at gas, pagtatayo ng mga power plants, hydroelectric dams at oil pipelines, at pagdevelop ng real estate. Pagkabukas ng elevator, sinalubong agad si Thaddeus ng kanyang executive assistant na si Lara Cruz. Bitbit nito ang tablet na may summary ng report. Ito ang primary assistant niya na nag-aayos ng schedule sa opisina, habang si Mr. Vega naman ang gumagawa ng mga personal na inuutos niya. Sir, nasa conference room na po ang acquisition team. Ready na raw po yung final terms ng deal sa Petrocore. Magalang nasabi ni Lara habang nakasunod sa likuran niya. Tahimik na kinuha ni Thaddeus ang tablet at sinulyapan ang mga dokumento. Ilang pamilya maapektuhan kung itutuloy natin ang proyektong to? Malamig niyang tanong bago ibalik kay Lara ang tablet. Nasa 200 po, sir, pero may proposal na po ang legal team para sa compensation. Sagot ni Lara na medyo nag-aalangan. Sandaling naputol ang pag-uusap nila nang makarating sila sa conference room. Tahimik na naupo si Thaddeus sa dulo ng mahabang mesa. Nandoon na ang legal team, business heads, at ilang board members na agad na tahimik sa pagdating niya. Let's make it clear. Seryosong panimula ni Thaddeus. Mahihimigan na agad ang istrikto niyang pamamalakad sa tono pa lang ng boses niya. We don't crush communities just to make a profit. We move fast, yes, but we do it clean. Strategic pero malinis. Kung may madadaanan tayong tao, siguraduhin niyang may maiiwan tayong respeto. Gawing 20% ang compensation sa mga tao. Isama na rin ang relocation support. Ayoko ng bulok na deal. Hindi tayo ganun mag-operate. Are we clear? Mariin niyang sabi. Yes, sir. We'll do it right away. Sagot ng isa na sinang-ayunan ng iba pa. Walang tumutol sa sinabi niya. Wala ring nangahas na magtanong dahil anuman ang sabihin niya, yun ang dapat masunod. Madalas siyang tinatawag na kingmaker sa negosyo. Dahil sa maayos niyang proyekto at silent backer naman sa mga politiko. Ngunit sinusuportahan lamang niya ang mga taong hindi tiwali sa gobyerno. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong sa conference room, bumalik na si Thaddeus sa kanyang opisina para gawin ang iba pa niyang trabaho. Kinagabihan, nagtungo naman siya sa Atlas, isang fine dining restaurant na kalimitang pinupuntahan ng mga negosyante. Ngunit naroon siya para sa dinner ng pamilya. Naroon ang mga magulang niya at ang pamilya ng tiyahin niya. You're late, Mr. Chairman. Nakangising sabi ni Octavio, ang nag-iisa niyang pinsan. You're just early, Mr. Montesa. Sagot niya at sinadyang idiin ang dinadala nitong apelyido bago umupo. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Huwag mong isipin na porket ikaw ang may dala ng apelyidong Altamirano, sayo na lahat, Thaddeus. Huwag mong kalimutan na kahit hindi ko dala ang apelyido natin, magkadugo pa rin tayo. Pero ang kaibahan natin, ako kaya kong ituloy ang lahi ng Altamirano sa dugo pa lang. Pero ikaw, hindi sigurado kung magkakaanak pa. Tingnan mo ang girlfriend ko, buntis na siya. Ikaw nakikipagsapalaran pa rin sa isang eksperimento. Sabi nito sabay lingon sa katabing babae. Hindi lingid sa ang kanila ang problema niya sa pag-aanak. Aware din ang mga ito sa ginagawa niyang paghahanap ng kamatch na egg cells. You're right, we're different. You can't have what is mine.
You can't do what I can do. Because you're Octavio and I am Thaddeus. Big difference. Nag-smirk si Thaddeus na lalong nagpainis kay Octavio, pero ngumisi rin ito. I can take what's yours, Thaddeus. I got your girlfriend and she's mine now. We're getting married next month. Hinalikan pa nito ang katabing babae na pilit umiiwas ng tingin kay Thaddeus. Not a big deal, Mr. Montesa. Trash belongs in a bin. But you choose to take it. Nakita ni Thaddeus ang gigil na itsura ni Octavio, pero kalmado lang siya. Hindi siya naaapektuhan sa mga sinabi nito, dahil hindi naman siya naghahabol sa taong nang iwan sa kanya. Iniwan siya ni Celeste nang malaman ang kondisyon niya, dahil iniisip nitong mapupunta kay Octavio ang kumpanya kapag hindi siya nagkaanak. Kung tapos na kayo magtalo, kumain na tayo. Seryosang pagputol ng daddy ni Thaddeus sa sagutan nila ni Octavio. Tahimik silang kumain na tanging marahang tunog sa plato ang naririnig. Maya-maya ay nagsalita ang mommy ni Octavio na kapatid ng daddy ni Thaddeus. Gaano katagal ang hihintayin namin para maging successful ang eksperimentong pinasok mo, Thaddeus? Kailan ka magkakaanak? Naiinip na kami. Naiinip kayo sa pagdating ng anak ko? O naiinip kayo kung kailan ako mapapali sa pwesto bilang CEO at chairman ng kumpanya? I'm just stating my concern here, Thaddeus. You're taking it the wrong way. Huwag ka nang magpaliwanag, mommy. Mukhang kinakabahan na si Thaddeus dahil mawawala ang lahat sa kanya kapag hindi siya nagkaroon ng anak. Sabat naman ni Octavio. Kalmadong binitiwan ni Thaddeus ang kubyertos. Uminom siya ng tubig bilang pagtatapos ng pagkain niya. I don't think I need to be nervous. Having a child is not a valid reason to struggle running a company. I'm the one who made a big contribution to the company's success. I'm the one who earned respect from our business colleagues and partners. I'm the reason why we're a leading company in the country. So, you can't push me out of my position just because I don't have a child yet. Matigas ang diretso niyang sabi sa pamilya ni Octavio. Napansin pa niya ang simpleng pagngiti ng daddy at mommy niya. Alam niyang hindi nakikialam ang mga ito sa usapan dahil tiwala ang mga ito na kaya niyang lusutan yon. So, sinong magmamana ng kumpanya kung wala kang anak? Muling tanong ng tiyahin niya. Tumaas ang gilid ng labi ni Thaddeus. Bilang businessman, kaya niyang mahuli sa simpleng salita ang totoong motibo ng kausap niya. At ganoon ang nangyari sa tiyahin niya. Lumabas ang totoo nitong motibo na tinatawag lang nitong concern. It's a little too early to talk about that, tita. I'm only in my early 30s. Unless you're already planning to replace me. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Halatang nabisto agad niya ang plano nito. Tumikim ang daddy niya at sumingit. Sa tingin ko, may malinaw na tayong usapan ngayon. Hindi aalis sa pwesto si Thaddeus dahil lamang wala pa siyang anak. Mapapaalis lamang siya kung papayag ang board of directors. Na tingin ko yung posibleng mangyari. Si Thaddeus ang chairman at sumusunod sa kanya lahat ng katrabaho niya. Mahirap siyang palitan lalo pat nasa tuktok ng tagumpay ang kumpanya. Pinal na sabi ng daddy ni Thaddeus. Napainom bigla ng tubig si Octavio at pabagsak nitong binitiwan ang baso sa mesa. Halatang masama rin ng loob ng mga magulang nito. Dahil hindi nagtagumpay ang planong panggigipit ng mga ito sa kanya. Kampante naman si Thaddeus dahil walang sino man ang may kakayahang pantayan ang galing niya sa negosyo, lalo na kung magbumula yun sa pamilya ng tiyahin niya. Makalipas ang halos 2 linggo, nasurpresa si Thaddeus ng personal na bumisita si Dr. Mendez sa opisina niya. Nakangiti na ito pagpasok pa lang. Mr. Altamirano, good news! Excited nitong sabi bago pa man makalapit sa kanya. Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Sinalubong niya ang doktora at pinaupo sa lounge chair sa loob ng opisina niya. Anong good news, doktora? Ginawa namin ang suggestion mong magkaroon ng mass testing sa mga babaeng pasyente sa ospital. Sa mahigit 800 na pasyente, humigit kumulang sa 200 lamang ang pumayag sumailalim sa full fertility testing. Narito po ang buong report, sir. Ibinigay nito sa kanya ang isang envelope. Binuksan niya yon at nakita ang profile ng iba't ibang babae. Then, what happened next? Tanong niya habang isa-isang tinitingnan ng mga profile. Mula sa mga yon, 11 lamang po may sapat na kalidad ng egg cells para sa fertilization. Pero pagkatapos ng compatibility testing gamit ang sperm sample mo, 1 lang po ang lumabas na pinaka-compatible. 93.6% match. Napakabihira ng ganitong result. Halos perfect match. At ang magandang balita, sir, matagumpay naming nabuo ang embryo gamit ang egg cell niya at ang last viable sample nyo.
Malisog po ito at classified as high quality. Napatigil si Tadeus sa pagbubuklat ng papel. Sumikdo ang kaba at excitement sa puso niya. Hindi siya nawalan ng pag-asa at hanggang sa huli kumapit siya. At sa wakas, nabuo na rin ang anak niya. Who is she? Tanong niya sa doktora na may halong kagalakan sa boses. Kasha Valencia, sir. Napatingin si Tadeus sa profile ng babae sa hawak niyang papel. Kaagad gumana ang memorya niya kung sino ang babae. Ito ang tinulungan niya sa ospital. Pero hindi na niya nabalikan ang detalye na pinapagawa niya kay Mr. Vega tungkol sa pamilya nito. Ang alam niya lang ay natapos na yun ng personal assistant niya. Kasha Valencia? Ito ba ang babaeng sinasabi mo? Pinakita niya ang files kay Dr. Mendez. Yes sir, siya nga si Kasha. Sinabi niya sa akin na handa siyang gawin ng lahat na pwedeng makatulong sa'yo. Handa rin siyang maging surrogate na nabuong embryo. At sa tingin ko po ay malaking factor yun dahil nagmula sa kanyang egg cell. Sa buong proseso, siya lang ang may genetic profile na sumusunod sa lahat ng biological requirements. Hindi lang tutok ko sa compatibility dahil tila program ang katawan niya para tanggapin ang mismong genetic material niyo. Kung hindi siya dumating, malamang tuluyan na pong natapos ang pag-asa natin. Good. I'll make her sign the contract and then let's move forward. I'll make sure she has everything she needs. She's not going through this alone. I'm with her. Ako na bahala kay Kasha, sir. Since she's still a virgin, the process will be more delicate for her, both physically and emotionally. Kailangan siyang bantayan closely. Thank you, Dr. Mendez. I'll appreciate it. And about the money, we'll transfer it right away. You're welcome, Mr. Altamirano. Being involved in such a rare case is also a milestone in my career. Although this is not totally legal in our country due to your status, but still, I'm proud and happy na natulungan kita sa problema mo sa pagkakaroon ng anak. Nakipagkamay si Tadeus kay Dr. Mendez bago ito umalis. Hindi naman mapantayan ang nararamdaman niyang kasiyahan, lalo pat tagumpay ang pagbuo sa anak niya. Thank you, Kasha. You're a blessing in disguise. Bulong niya na may tipid ng ngiti. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, mas lalong ginanahan magtrabaho si Tadeus dahil sa balitang yon. Araw-araw ay mas pinagbubuti niya ang mga proyekto sa kumpanya at isang umaga ay sinalubong siya ng tawag mula kay Dr. Mendez. Sinagot niya yon kahit nasa kalagitnaan siya ng conference meeting. Mr. Altamirano, this is really unbelievable. Excited nitong sabi sa kabilang linya. Tell me what happened, Dr. Mendez. Is Kasha okay? Is the baby safe? Nag-aalala niyang tanong. Okay lang sila pareho, sir. Ang tinutukoy ko ay ang nangyari ilang araw pagkatapos namin ituro kay Kasha ang embryo. This is really a rare case. Why? We transferred only one embryo, but during its early development, it naturally split into two, which means Kasha is now carrying identical twins. Tumaas ang emosyon ni Tadeus sa narinig. Tumalikod siya sa mga kamiting at bahagyang tumingala. Malakas ang tibok ng puso niya at bahagyang nag-init ang gilid ng mga mata niya. Pakiramdam niya'y bumagal ang kanyang paghinga at may bumabara sa lalamunan niya. Mahigpit niyang kinuyom ang kamay at hindi napigilang sumigaw. I'm having a twin. Yes, sir. Congratulations, Mr. Altamirano. Thank you, Dr. Mendez. I'll visit Kasha later. Nagpaalam si Tadeus sa doktora at mabilis na tinapos ang meeting niya. Pinakansel na niya kay Lara ang natitira niyang appointment para hindi siya maabala sa pagpunta kay Kasha. Samantala, sa pribadong silid sa Lumina Vitae Medical Center, nakangiting hinahaplos ni Kasha ang impis niyang tiyan. Masaya siyang malaman mula kay Dr. Mendez na mabibigyan niya ng kambal na anak si Tadeus, ang lalaking nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanya. Oo at bago pa sa kanya ang lahat ng to, pero hindi bago sa kanya ang pagtanaw ng utang na loob. Alam niyang kaya niya ito dahil may mga taong nakasuporta sa likuran niya. Ilang linggo na rin mula nang huli niyang makita si Tadeus. Pero nang kausapin siya ni Dr. Mendez na naghahanap ito ng surrogate mother, walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Miss Valencia? Lumingon si Kasha sa may pintuan at nakita niya si Mr. Vega, ang taong nagsabi sa kanya ng mga benepisyong pwede niyang matanggap bilang surrogate ng anak ni Tadeus, na kung tutuusin ay anak din niya dahil egg cell niya ang ginamit para mabuo ang embryo. Ngayon lang niya nalaman na may ganoon palang proseso at nakakamangha na nabuntis siya nang hindi nakikipagtalik. Sabi ni Dr. Mendez, ang tawag daw doon ay traditional surrogacy. Pasok po, Mr. Vega.
Pumasok ang Ginoo bago ito umupo sa nag-iisang upuan na naroon. Hi Kasha, narito ako para ipaalam sa iyo na nakakuha na kami ng sapat na ebidensya para tuluyang makulong ang nanay mo at ang asawa niya. Kasalukuyan na silang dinadala sa presinto ngayon. May lead na rin kami sa kinaroroonan ng tatay mo tulad ng gusto mong mangyari. Napag-alaman namin na halos 13 taon na siyang nakulong sa Saudi Arabia sa kasong financial fraud. Sinasabing may nawawalang pondo mula sa kumpanya pinagtatrabahuhan niya noon at siya ang tinuturong may sala. Pero huwag kang mag-alala, may tumutulong na sa kanya para makalaya. Siguradong makakabalik na siya sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Napangiti si Kasha. Ang mga yun lamang ang hiniling niya kapalit ng pagdadalang tao niya. Pero higit pa roon ang ibinigay ni Tadeo sa kanya. Pagkatapos niyang manganak, naghihintay na sa kanya ang magandang buhay. Meron na siyang sariling bahay, lupa at pera. Bukod pa yun sa mga benepisyong matatanggap niya habang nagbubuntis. Maraming salamat, Mr. Vega. Malaking bagay po ito sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Iha. Salamat at dumating ka. Dahil sa iyo, naging matagumpay ang pagbuo sa anak ni Sir Altamirano. Hindi mo alam kung gaano kasaya ang boss ko ngayon. O siya, hindi na rin ako magtatagal. Aalis na ako. Magpahinga ka na. Sige po, matutulog na lang po ako mamaya kapag inantok na ako. Ngumiti si Mr. Vega bago lumabas ng silid ni Kasha. Ilang sandali lamang pagkaalis nito ay bigla siyang nakaramdam ng antok. Humiga siya at hinayaan ng sariling makatulog. Walang ideya si Kasha kung ilang oras siya nakatulog nang maalimpungatan siya sa marahang haplos sa kanyang tiyan. Nagmulat siya ng mga mata at bahagyang nagulat nang makita niya si Tadeus. Mababakas ang kasiyahan sa mukha nito habang hinahaplos ang tiyan niya. Mr. Altamirano? Sabi niya sa mahinang boses. Tumingin ito sa kanya at inalis ang kamay sa tiyan niya. Sorry kung naistorbo ko ang tulog mo, Miss Valencia. Binibisita ko lang ang mga anak ko. Ngumiti si Kasha bago bumangon, pero mabilis siyang inalalayan ni Tadeus. Dahan-dahan lang. Sabi nito na tila takot na takot ito sa kaunti niyang pagkilos. Naunawaan naman yun ni Kasha, na ipaliwanag na sa kanya ni Dr. Mendez ang mga pinagdaanan ni Tadeus para lang mabuo ang anak nito. Kaya't iniingatan niya ang sarili, lalo na ang mga bata sa sinapupunan niya. Huwag kang mag-alala, Mr. Altamirano. Iingatan ko ang mga anak mo. Hindi ko hahayaan na mapahamak sila. Sandali itong napatitig sa kanya. Ngumiti naman siya para mapanatag ang loob nito. Alam niya kung anong obligasyon niya sa mga bata hanggang sa maisilang niya ang mga ito. Alam niya rin ang mangyayari pagkatapos niyang mga anak at tinatanggap niya yon ng buong puso. Thank you, Kasha. Natigilan siya. Normal na pasasalamat lamang yon at seryoso ang mukha ni Tadeus. Pero ramdam niya ang kagalakan sa boses nito. Pinaramdam nito sa kanya ang importansya niya na hindi niya naramdaman sa sariling pamilya. Kahit kaunting pasasalamat sa pagsisilbi niya sa mga ito ay hindi nagawa ng mga ito. Sa ibang tao pa niya naramdaman ang kanyang halaga. Salamat din, Mr. Altamirano, dahil naramdaman ko rin na may halaga pala ako sa ibang tao. Hindi niya naiwasang maging emosyonal at nangilid ang luha sa mga mata niya. Ngunit sa kabila ng naiiyak niyang itsura, naroon pa rin ang ngiti sa mga labi niya. You're special, Kasha. Hindi ka lang surrogate ng mga anak ko dahil ikaw rin ang ina nila. I'll always treat you with respect and care, not because of what we signed, but because you deserve that. Nabigla siya sa sinabi ni Tadeus. Hindi lang pagpapahalaga ang nakuha niya rito, kundi respeto rin. Malaking bagay yun para sa kagaya niyang pinagkaitan ng kalayaan ng pamilya niya. Salamat, at pinapangako ko rin sa iyo na isisilang ko ng maayos at malulusog ang mga anak mo. Alam kong kasama ito sa kontratang pinirmahan ko, pero umasa kang gagawin ko lahat para sa kanila. I appreciate hearing that. By the way, pinahanda ko ng magiging silid mo sa bahay ko. Bukas na bukas din ay ililipat na kita ron. Mas mapapanatag ako kung araw-araw kitang nakikita. Ikukuha rin kita ng private doctor na tututok sa kondisyon mo mula ngayon hanggang sa mga anak ka. Meron ka ring full-time private nurse para siguradong may kasama ka anumang oras. Lahat ng kailangan mo tulad ng vitamins at maternity meals, ihahatid sa iyo araw-araw. May inihanda na rin akong wellness team. Isang prenatal yoga coach, nutritionist at emotional wellness counselor. Gusto ko nasa pinakamagandang kondisyon ka. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Wala kang kailangang isipin kundi ang sarili mo at ang mga bata. Ako nang bahala sa lahat. Hindi ako papayag na may kulang sa iyo o sa mga anak ko. Tumango lang si Kasha at hindi tumutol.
Sige, gagawin ko kung ano makakabuti para sa mga bata. Salamat, Kasha. Magpahinga ka na uli. Babalik ako bukas at ako ang susundo sa'yo. Inalalayan siyang humiga ni Tadeus. Inayos din ito ang kumot niya bago marahang hinaplos ang tiyan niya. Akala niya aalis na ito, pero nagulat siya nang dampian nito ng halik ang tiyan niya. Nag-init ang mukha ni Kasha at mabilis siyang umiwas ng tingin kay Tadeus. Pero muli siyang napatingin dito nang magsalita ito. No matter what it takes, I'll protect you and give you everything, my little ones. Sabi nito bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Kasha na nakatitig sa kisame habang marahang hinihimas ang tiyan. Sana lahat ng magulang katulad ng daddy niyo. Gagawin ang lahat para sa mga anak niya. Hindi tulad ng nanay ko. Mapait siyang napangiti pero inalis niya agad ang ganoong bagay sa isip niya. Gusto niyang positibo lamang siya palagi para maging maganda ang epekto niyon sa mga bata. Kinabukasan, mas nauna pang dumating si Tadeo sa ospital kaysa sa paggising ni Kasha. Nagulat ang dalaga nang mamulatan niya ito sa tabi niya. Mr. Altamirano, narito ka na pala. Sorry kung kagigising ko lang. Paumanhin niya agad dahil mukhang kanina pa itong naghihintay na magising siya. No worries, Kasha. Just call me Tadeus. It's more relaxed that way. Sige, kung yan ang gusto mo. Magbabanyo muna ako. Excuse me. Nagmamadali itong lumapit sa kanya at agad siyang inalalayan. Sasamahan na kita. Gulat naman siyang tumingin dito. Kumunot pa ang noon nito, pero maya-maya ay tila naisip nito ang nais gawin. Hold on, I'll call the nurse for you. Hinawakan ni Kasha ang braso ni Tadeus nang aalis na ito. Huminto naman ito at napatingin sa kamay niya. Nahiya naman siya at mabilis itong binitiwan. Hindi na kailangan, ayos lang ako. Malapit lang naman ang banyo. Ayun lang oh. Itinuro niya kay Tadeus ang banyo na may ilang hakbang lamang ang distansya sa kama niya. Alright, sasamahan na lang kita hanggang sa pinto. Hindi na nakipagtalo si Kasha kay Tadeus dahil hindi rin siya mananalo rito. Hinayaan na lang niya itong magbantay sa labas ng banyo at ginawa naman niya ang kailangan niyang gawin sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din si Kasha sa banyo. Tahimik namang naghihintay si Tadeus at inaalalayan siya pabalik sa kama. Ilang saglit lang ay inihanda na rin ng nurse ang almusal at bihisan niya. Pagkatapos ay dinala na siya ni Tadeus sa sasakyan. Si Mr. Vega ang nagmamaneho habang nasa likuran sila ng lalaki. Napansin pa niya ang dalawa pang sasakyan sa una at huli ng sinasakyan nila. Sa palagay niya ay sasakyan yun ng mga bodyguard ni Tadeus. Nasabi sa akin ni Mr. Vega ang tungkol sa pamilya mo, Kasha. Saad ni Tadeus sa gitna ng biyahe nila. Kung gusto mong makasama ang tatay mo pagbalik niya sa Pilipinas, pwede siyang tumira sa bahay ko kasama mo. Bibigyan ko siya ng trabaho kung gusto niya. Sobra-sobra na binibigay mo sa akin, Tadeus. Nakakahiya na kung dadagdagan mo pa. You're doing me a huge favor, Kasha. You're carrying my children, and the least I can do is make sure you have a good life. Salamat. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay ko. Utang ko sa iyo ang lahat ng to, Tadeus. Huwag mong isipin na may utang ka sa akin, Kasha. Normal lang na maranasan mo ang magandang buhay. Dahil kaya kong ibigay yun sa'yo, kapalit ng mga anak ko. It's a mutual favor. Sige, tatandaan ko yan. Tell me, may pangarap ka bang gustong matupad, Kasha? Meron. Gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral pero alam ko hindi na matutupad yun. Matanda na rin ako. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa rin namang bumalik sa pag-aaral. Ano bang kurso ang gusto mo? Kahit ano, basta may kinalaman sa business. Gusto ko kasing magnegosyo kahit noon pa. Go back to school kapag nakapanganak ka na. Tutulungan kita. Salamat. Napakabait mo talaga. Ngumiti si Kasha bago tumingin sa labas ng sasakyan. Para siyang dinuduyan sa loob, kaya napasandal siya sa upuan at pumikit. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Samantala, nang makarating ang sasakyan sa mansyon, maingat na binuhat ni Tadeo si Kasha patungo sa silid nito. Ang sabi ni Dr. Mendez, normal lamang sa buntis ang palaging natutulog at makatutulong yun sa pagdevelop ng mga bata sa sinapupunan nito. Kaya't ingat na ingat siya na wag magising si Kasha hanggang mailagay niya ito sa kama. Tahimik din siyang lumabas ng silid at nakasalubong niya sa hallway si Dr. Alisat, ang magiging private doctor ni Kasha na inirekomenda ni Dr. Mendez. Kasama nito si Nurse Rosa, ang head nurse sa Lumina Vitae Medical Center
na binigyan niya ng tripleng sweldo para tanggapin ito ang pagiging private nurse ni Kasia. Gusto niyang bihasa at eksperto ang mga ngalaga kay Kasia at sa magiging mga anak niya. Mr. Altamirano, ito pa ang prenatal care schedule na ginawa namin para kay Miss Valencia. Kasama dito ang mga gamot, check-up, prenatal yoga sessions, at tamang nutrisyon. Tuwing gabi naman ay magbibigay ng report si Nurse Rosa tungkol sa kalagayan niya. Saad ni Dr. Lisat, bago niya inabot kay Thaddeus ang folder na naglalaman ng detalyadong plano at mga tala tungkol sa pangangalaga kay Kasia. Thank you, Doktora. Saad ni Thaddeus bago kinuha ang folder. Tawagan niyo na lang ako kapag may mga iba pang kailangan si Kasia. Okay, sir. Noted. Iniwan muna ni Thaddeus si Kasia sa pangangalaga ni na Dr. Lisat at Nurse Rosa bago siya pumasok sa opisina. Tulad ng nakasanayan, agad natuon ang atensyon niya sa trabaho. Sunod-sunod na meetings, tawag at mga dokumentong kailangang pirmahan ng hinarap niya. Buong araw siyang abala at halos walang pahinga. Gaya ng dati, gabi na siya kung makauwi. Sa halip na istorbohin si Kasia, dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng silid nito tuwing gabi para silipin. Hindi man sila nagkakausap palagi, pero naging bahagi ng routine niya ang tahimik na pagdampi ng palad sa tiyan nito. Sa paglipas ng mga araw, naging normal na sa kanya ang ganoong setup at inaamin niyang nawawala ang kanyang pagod kapag dinadama ang tiyan nito. Isang umaga, naabutan ni Thaddeus ang yoga lesson ni Kasia pagbaba niya sa sala. Nakasuot ito ng light gray na fitted maternity leggings at maluwag na tank top na may built-in support. Nakatali ang buhok nito sa isang simpleng ponytail, kaya langtad ang makinis nitong batok at leeg na dinadaluyan ng butil-butil na pawis. Bahagyang nakayuko si Kasia habang nakapose sa isang gentle stretch yoga mat. Tahimik lang niya itong pinapanood at namalaya na lang niyang nakangiti na siya. Ngayon lang niya napansin ang ganda at alindog na taglay ni Kasia. With genes like mine and Kasia's, it wouldn't be surprising if my children inherited exceptional features. May pagmamalaki niyang bulong. Ang ganda ng anak ko, sir, no? Bahagyang nagulat si Thaddeus sa boses mula sa likuran niya. Binalingan niya ito at nakita ang hindi katandaang lalaki. Payat ito at may pagkakahawig kay Kasia. Who are you? Kunot noo at seryosong tanong niya. Pasensya na, sir, kung hindi agad ako nakapagpakilala. Ako po si Celestino Valencia, ang tatay ni Kasia. Dito po ako dinala ni Mr. Vega nang makauwi ako ng Pilipinas. 3 araw na po ako rito, sir, at ngayon lang ako makakapagpasalamat sa ginawa mong tulong para makalaya ako. Maraming salamat po at nakasama ko na rin ang anak kong si Kasia. Don't worry about it. Stay as long as you like. If you need work, just let Mr. Vega know. Thank you, sir. Muling tumingin si Thaddeus sa direksyon ni Kasia nang umalis si Mang Celestino. Nagpupunas na ang babae ng pawis nang mapatingin din sa kanya. Kaagad itong ngumiti at kumaway. Good morning, Thaddeus. Masigla nitong bati. Morning, Kasia. Just continue with your lesson. I'll be having breakfast in the kitchen. Sige, enjoy your breakfast. Bumalik sa lesson si Kasia habang si Thaddeus naman ay nagtungo sa kusina para mag-agahan. Hindi pa man siya nakakaupo, lumapit na ang isa sa mga kitchen staff dala ang silver tray ng almusal. Inilatag nito sa mesa ang fluffy scrambled eggs, artisan bread, and smoked salmon. Isinunod pa ng isang staff ang kape made of freshly ground Arabica beans. Isang shot ng espresso with a splash of oat milk. Ito ang karaniwan niyang agahan. Umupo siya sa sleek leather chair sa dulo ng mahabang dining table. Tahimik siyang kumain, pero ang isip niya ay abala sa imahe ni Kasia sa yoga mat. Tila hinahatak siya ng pawisan nitong itsura habang nakangiti. Sir Thaddeus. Napakorap si Thaddeus sa sandaling pagkakatulala. Tumingin siya sa may-ari ng boses at nakita si Mang Celestino. Pasensya na kung naistorbo ko ang pagkain mo, sir. May gusto lang sana akong itanong kung ayos lang. Nag-aalang ang tanong ni Mang Celestino habang pinipisil ang laylayan ng polo. Go ahead. Maikling sagot niya, sabay balik ng tingin sa agahan niya. Ano po ba ang tunay niyong relasyon ng anak kong si Kasia? Natigilan si Thaddeus. Maingat niyang inilapag ang kutsara at tinidor bago muling tumingin kay Mang Celestino. Hindi ba niya sinabi sa iyo ang dahilan kaya siya narito? Sinabi po niya sa akin na binayaran mo ang sinapupunan niya para ipagbuntis ang mga anak mo, sir. Kung hindi po kalabisan ng itatanong ko, gusto ko lang malaman kung may damdamin ba kayo para kay Kasia. Mahal mo po ba ang anak ko? What? Kunot noong tanong niya.
Mabilis namang yumuko si Mang Celestino at bahagyang umatras. Pasensya na sir, hindi ko po sinasadya. Iniisip ko lang po ang kalagayan ng anak ko. Bilang ama, masakit sa akin na makita siya sa ganitong sitwasyon. Bata pa lang siya nang maranasan niya ang iba't ibang trauma sa kanyang ina. Iniisip ko po na baka makaapekto sa mental health niya ang pag-iwan sa mga bata kapag naisilang niya. Hindi ko naman po kino-question ang naging desisyon ni Kasha pero ang gusto ko lang po ay mapabuti siya. Sana maintindihan mo po ako bilang ama, sir. May binabayaran akong tao para maiwasan ng ganyang problema, Mang Celestino. Kasha will be safe under my roof, and when all of this is over, she'll have the life she deserves. Kung ganun, sir, tutulungan ko na lang si Kasha na humanap ng lalaking tatanggap sa kanya kahit dumaan siya sa ganitong kasunduan. Yun na lang ang magagawa ko bilang ama. Malaki ang pagkukulang ko sa anak ko kaya nais kong lumigaya rin siya at magkaroon ng maayos na pamilya na hindi ko naibigay sa kanya noon. Dahil kinailangan ko mag-abroad tapos minalos pa ako ron. What did you say? Malakas niyang tanong. Napatayo pa siya na ikinagulat ni Mang Celestino. Tumikhim si Tadeus nang mapagtanto ang kakaiba niyang reaksyon. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakapagtaas ng boses sa simpleng usapan. Marahil nagulat lang siya sa sinabi ni Mang Celestino. Wala yung ibig sabihin kahit pakiramdam niya biglang uminit ang ulo niya. Pasensya na. Gusto ko lang na sumaya rin ang anak ko. She will. Sinisigurado ko yan sa'yo. Kung wala ka na sasabihin, makakaalis ka na, Mang Celestino. Sige, sir. Ramdam niya ang sandaling pagtitig nito sa kanya bago ito umalis. Nawala naman siya ng ganang kumain kaya't umalis na rin siya sa dining. Kinagabihan, abala sa harap ng tablet si Tadeus nang marinig niya ang marahang katok sa pintuan. Tiningnan niya ang oras sa tablet at 11:00 na ng gabi. Who the hell is knocking at this hour? May pagkairita niyang sabi bago tumayo at pagbuksan ng kumakatok. Walang sino man ang maabala sa kanya kapag nasa silid siya, lalo na kung hating gabi. What do you... Napahinto sa pagsasalita si Tadeus nang makita si Kasha. Mabilis nagbago ang emosyon niya nang makita ito. Napalitan ng pagtataka ang pagkairita niya. Kasha, anong ginagawa mo rito? Gabi na, dapat nagpapahinga ka na. Tumungo naman ito at pinaglaruan ng mga daliri. Nagugutom kasi ako, Tadeus. Nasaan si Nurse Rosa? Hindi ba siya naghanda ng pagkain sa silid mo? Natutulog na si Nurse Rosa. May pagkain din sa silid ko pero kasi gusto ko ng ice cream. Ibili mo naman ako. Hindi ko gusto ang flavor ng ice cream na nasa ref. Okay, no problem. Bibilhan kita. Kukunin ko lang ang susi ng sasakyan ko. Wait for me here, okay? Nagmamadali niyang binalikan ang susi sa silid niya. Mabilis din siyang kumuha ng t-shirt para takpan ang topless niyang katawan. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng sapatos at tsinelas. Pambahay na lang ang sinuot niya. Nagugutom si Kasha kaya kailangan niyang magmadali dahil baka magutom din ang mga anak niya. Binalikan ni Tadeus sa may pinto si Kasha at inalalayan ito patungo sa silid nito. Ano bang flavor ang gusto mo? Tanong niya rito. Gusto ko ng kamyas ice cream, yung kulay ube, tapos may marshmallow sa ibabaw na kulay blue lahat. Sandaling natigilan si Tadeus nang marinig ang kakaibang cravings ni Kasha. Pero hindi siya nagreklamo. Sa halip, ngumiti lamang siya kahit hindi niya alam kung saan hahanap ng ice cream flavor na gusto nito. Sige, hahanap tayo ng ganyang ice cream. Hintayin mo na lang ako sa silid mo. Dadalhin ko mamaya ang ice cream na gusto mo. Sunod-sunod na tumango si Kasha habang nakangiti bago pumasok sa silid nito. Nagmamadaling umalis si Tadeus. Alam niyang wala pang kamyas ice cream sa merkado, kaya dumiretso siya sa isang planta ng ice cream. Personal siyang nakiusap sa may-ari na gawin ang flavor na gusto ni Kasha, at hindi siya nagdalawang isip magbayad ng 100,000 kapalit ng agarang paggawa. Kahit isang maliit na Tupperware lang yon. Buti na nga lang at may nakuhang kamyas ang mga tauhan ng planta sa likod ng guardhouse. Gabing-gabi na'y nangunguha pa sila ng kamyas sa puno. Nang matapos gawin ng espesyal na ice cream ni Kasha, nagmamadaling umuwi si Tadeus. 1:45 na ng madaling araw nang makabalik siya sa mansyon. Dinala niya agad ng ice cream sa silid nito, pero nakita niyang natutulog na ang dalaga. Dahil hindi siya sigurado kung pwede niya itong gisingin at pakainin, pinuntahan niya si Nurse Rosa sa silid nito at ginising. Mr. Altamirano, ano pong kailangan mo? Medyo antok pang tanong ni Nurse Rosa nang buksan ang pinto. Nurse Rosa, sorry to wake you up, but I need to ask. Kasha mentioned craving kamyas ice cream earlier. She's asleep now. Is it safe to wake her up?
If she asks for it tonight, then yes. Buntis siya at minsan kahit tulog nagugutom pa rin. Better na maibigay ang gusto niyang pagkain. One more thing. Is it okay if she eats the whole container? It's a full Tupperware of ice cream. Depende sa tiyan niya, Mr. Altamirano. Basta wag lang araw-araw. Nakabili ka na po ba ng kamis ice cream? Ako na lang magpapakain sa kanya. Ako na lang, Nurse Rosa. Bumalik ka na sa pagtulog. Salamat. Bumalik si Tadeo sa silid ni Kasia. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niyang maayos itong nakahiga. Bahagyang nakabukas ang bibig at may kunot sa noo na parang nananaginip ito ng hindi maganda. Lumapit siya at marahang umupo sa gilid ng kama. Kasia? Bulong niya at marahan itong tinapik sa pisngi. Pero natigilan siya at napatitig dito. Sa halip na tapik ang gawin niya, marahan niya itong hinaplos. Napangiti siya sa tila anghel nitong itsura habang natutulog. Napakislot naman si Kasia at dahan-dahang dumilat ang mga mata. Sandali itong naguluhan, pero agad ding nag-focus ang tingin sa kanya. Tadeus, bakit narito ka? You asked for Kamiya's ice cream, remember? You said you wanted it. Here, I bought you one. Ipinakita ni Tadeus ang Tupperware ng ice cream. Napangiti naman si Kasia. Thank you, Tadeus. Nagulat si Tadeus nang mabilis itong bumangon. Hey, careful! You might... Naudlot ang sasabihin niya nang bigla siya nitong niyakap. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako ngayon, pero ang saya-saya ko. Maraming salamat. Ngumiti si Tadeus at marahang hinaplos ang likod ni Kasia. Huwag kang mahihiyang magsabi kung may gusto kang kainin. Ibibigay ko yun sa'yo kahit imposible. Kumain ka na, baka matunaw ang ice cream mo. Kumalas ng yakap si Kasia sa kanya. Inalis naman niya ang butil ng luha sa pisngi nito bago ibigay ang ice cream dito. Pwede ko ba tong ubusin? Nurse Rosa says you can go for it, but just don't make it a habit. Okay, thank you. Tahimik nang umiti si Tadeus habang pinapanood kumain si Kasia. Hindi niya alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam kapag naibigay niya ang cravings nito. Pakiramdam niya pinagsisilbihan niya ngayon ng kanyang asawa. Kasia, eat slowly. Inalis niya ang ice cream sa gilid ng labi nito gamit ang hinlalaki. Ngumiti naman si Kasia bago nag-scoop ng ice cream at itinapat sa bibig niya. Saluhan mo ako, Tadeus. Thanks, but I don't usually eat sweets. Sumimangot si Kasia at bigla na lang nagbago ang mood nito. Inirapan siya nito at sunod-sunod na sinubo ang ice cream sa bibig. I hate you. Ayoko na sa'yo. Umalis ka na. Ayaw kitang makita. Natigilan si Tadeus. May kung anong matulis na bagay ang tila tumusok sa dibdib niya. Nasaktan siya sa pagtadaboy ni Kasia sa kanya. Sorry, Kasia. Sige na, sasaluhan na kita. Mabilis niyang paumanhin. Sa isang iglap, nagbago na agad ang mood ni Kasia. Malawak itong ngumiti at excited na sumandok ng ice cream bago sinubo sa kanya. Kahit masuka-suka siya sa lasa, pinilit pa rin niyang lunukin yon, wag lamang sumama ang loob nito. Masarap, di ba? Tanong nitong nakangiti. Yeah, absolutely amazing. Napipilitan niyang sang-ayon. Kung gano'n, sa'yo na lang ang ice cream ko. Ikaw na lang ang umubos. Busog na ako eh. Pakiramdam ni Tadeus ay tinakasan ng dugo ang mukha niya. Halos kalahating Tupperware pa ang ice cream at mapipilitan siyang ubusin yon kung ayaw niyang sumama ang loob ni Kasia. Seryoso ka ba, Kasia? Baka kulang pang kinain mo. Ubusin mo na to. Ayoko na. Ilagay mo lang sa ref kung ayaw mong kainin. Matutulog na uli ako. Nakahinga ng maluwag si Tadeus. Kinuha niya ang Tupperware kay Kasia at sandali yung ipinatong sa bedside table bago ito alalayan sa paghiga. Inayos niya rin ang kumot nito. Pero kunot noon naman itong nakatingin sa kanya. Is there anything else you need? Lumapit ka nga rito sandali, Tadeus. Utos nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Kinawit nito ang dalawang braso sa batok niya at hinila siya palapit sa mukha nito. Naitukod niya ang dalawang kamay sa una nito para hindi siya tuluyang masubsob. May ice cream ka pa sa labi. Namilog ang mga mata ni Tadeus nang dilaan ni Kasia ang labi niya. At parang tinikman-tikman nito yon. Naikuyom niya ang kamay sa unan at parang may sumiklab na init sa katawan niya. Kasia. Pigil hininga niyang sabi. Bakit? Inosente nitong tanong bago ipanalandas ang dila sa ibabang labi nito. Natuon ang tingin niya sa manipis at namumulan nitong labi. Tila nag-iimbita yun ng halik. Kissing isn't done that way. Let me show you. Umawang ang labi ni Kasia,
Pero walang lumabas na salita sa bibig nito nang sakupin niya ng halik yun. Banayad ang kilos niya at sadyang tinutukso ito. Pero bumalik sa kanya ang ginagawa niya. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan, kaya't mabilis siyang dumistansya rito. Next time, huwag mo akong tutuksohin ng ganyan, Kasha. Hindi man ako makabuo ng baby sa normal na paraan. Pero hindi ibig sabihin yun ay wala na akong pakiramdam. Lalaki pa rin ako at kaya kitang angkinin kahit buntis ka na. Namula ang mukha ni Kasha at mabilis itong nagtalokbong ng kumot. Hindi naman kita tinutukso ah. Sinimot ko lang yung ice cream na nasa labi mo. Bakit labi ko ang pinapak mo ng halik? Ngumiti si Tadeus at naisip tuksuhin si Kasha. Ayaw mo ba sa halik ko? Lasang kamyas ice cream naman ang labi ko ah. Unti-unting inilabas ni Kasha ang ulo sa kumot, pero nanatili pa rin yon sa tapat ng labi nito. Bakit mo ba ako hinalikan, Tadeus? Hindi naman kasama sa kontrata yun ah. Ang usapan, pagbubuntis lang, walang halik. Papalitan ko ang kontrata kapag nakapanganak ka na. Sa ngayon, magpahinga ka muna para hindi mapuyat ang kambal. Paano kung ayaw ko? Hahalikan ulit kita. Gusto mo? Fine, tutulog na. Good night, Kasha. Hinalikan niya ito sa noo bago dinampot ang Tupperware ng ice cream. Nakangiting dinala niya yon palabas ng silid nito. Bago isara ang pinto, tumingin pa siya sa direksyon ni Kasha. Napangiti siyang muli nang makitang nakapikit na ito. You came in an unexpected way. But unexpectedly, I fell for you right away, Kasha. Bulong niya bago tuluyang isara ang pinto. Sigurado siya. Nakuha na nito ang puso niya. Maigsi man ng panahon na magkakilala sila, pero sa araw-araw niya itong nakikita, nasasanay na siya sa presensya nito. Isang panibago plano ang nabuo sa isip ni Tadeus. Hindi lang para sa kambal, dahil sa planong yon, kasama na si Kasha. Mabilis lumipas sa mga araw at nasa huling trimester na ang pagbubuntis ni Kasha. Mas naging maalaga si Tadeus sa kanya kahit may mga tauhan itong tumutugon sa mga pangangailangan niya. Masaya naman siya sa atensyong binibigay nito at mas nakatulong yon para gumaan ng pagbubuntis niya. Miss Valencia, may bisitang naghahanap sa'yo. Nasa sala siya ngayon. Saad ni Nurse Rosa habang kumakain siya ng merienda. Bisita? Sino raw po? Ang sabi niya, asawa siya ng pinsan ni Mr. Altamirano. Nagpakilala siyang Celeste. Buntis din siya kagaya mo at gusto lang daw niya makipagkwentuhan sa'yo. Ganun po ba? Sige po, tatapusin ko lang tong kinakain ko at pupuntahan ko siya. Sasamahan na lang kita patungo ron. Hindi kasi maganda ang kudob ko eh. Kapag ganito ang pakiramdam ko, may mangyayaring hindi maganda. Nurse Rosa naman, tinatakot mo ko. Natatawa niyang biro. Basta sasamahan kita at hindi ako aalis sa tabi mo. Sige po, salamat. Tulad ng sinabi ni Nurse Rosa, hindi ito umalis sa tabi niya nang pumunta siya sa sala. Nakita niyang nakaupo ang isang buntis sa royal sofa at sa likuran nito ay nakatayo ang pamilyar na babae. Kayla? Saad niya nang makilala ito. Galit itong tumingin sa kanya, habang ang buntis naman ay nakangiti nang makita siya. Hi, I'm Celeste. You must be Kasha, right? Magkakilala ba kayo ng personal maid ko? Ako nga si Kasha, pero paano man naging personal maid si Kayla? Curious niyang tanong bago umupo sa bakanting sofa sa harapan nito. Pinakulong kasi ng isang babaeng walang utang na loob ang mga magulang ko, kaya kailangan ko magtrabaho para mabuhay. Sarkastikong sagot ni Kayla na matalim ang tingin sa kanya. Kayla, tama na yan. Matuto kang rumespeto. Asawa siya ng pinsan ng asawa ko. Basically, amo mo na rin siya. Humingi ka ng paumanhin sa kanya. Saway ni Celeste kay Kayla. Inirapan lang siya ni Kayla pero hindi ito humingi ng paumanhin. Sa halip, si Celeste na lang ang gumawa niyon. Pasensya na sa inasal ni Kayla, Kasha. Anyway, magkaano-ano ba kayong dalawa? Magkapatid kami sa ina, sagot niya. Napasinghap naman si Celeste. Oh, really? Pero bakit pinabayaan mo siya? May galit ka ba sa kanya or sa pamilya mo? Balita ko, ikaw raw ang nagpakulong sa mga magulang mo na nag-aruga sa'yo nang iwan ka ng tatay mo. Nakangisi nitong sabi. Kumunot ang noon ni Kasha dahil pakiramdam niya ay sinasadya nitong ituon ang usapan tungkol sa pamilya niya. Nabalitaan mo na rin naman ang tungkol dyan. Bakit hindi mo na lang inalam lahat? Sino ba ang source mo? Sa kanya mo yun itanong dahil baka alam niya ang buong kwento. Napalis ang ngiti nito at tulad ni Kayla, tumalim din ang tingin ni Celeste sa kanya.
Ngunit maya-maya ay peke itong umiti. Tama pala naririnig ko tungkol sa'yo, Kasha. Matapang ka pala talaga. Pero saan ka kumukuha ng tapang kung hindi ka naman legal wife ni Thaddeus? Balita ko kasi surrogate ka lang eh. Miss Celeste, ayoko maging bastos. Pero hindi maganda ang pagiging chismosa mo. Bakit hindi ka nalang magbasa ng mga children's book or makinig ng music? Mas makakatulong pa yun sa anak mo kaysa alamin ng tungkol sa buhay ko. Napansin ni Kasha na humigpit ang kapit ni Celeste sa dala nitong handbag. I'm Thaddeus' ex-girlfriend. Baka hindi mo alam na ano bang pakialam ko sa sinasabi mo. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito. Sa kasabi mo nga, ex ka na, di ba? Ano bang ginagawa mo rito? At anong pakialam mo sa amin ni Thaddeus? Naiinip na siya dahil sinasayang ng babaeng ito ang oras niya. Nagbabasa na sana siya ng children's book para sa kambal. Pero kailangan pa niya itong harapin. Wala naman palang kwentang sasabihin nito. Sa inis ay muli siyang nagsalita at tiningnan si Celeste. Sa laki ng tiyan mong yan, may plano ka pa bang maghabol kay Thaddeus? Bakit kailangan mong sabihin sa akin yan? Anong gusto mong mangyari? Gusto mo ba akong ma-stress? Sorry ka na lang, Celeste. Masyado akong positibo para galitin mo. Hindi tatalab sa akin yan. Isinama mo pa talaga dito ang kapatid kong yan? Oo, tama ka. Wala na akong pakialam sa kanila dahil wala na rin naman silang pakialam sa akin. Ang tabil pala ng dila mo, Kasha. Inis na ang sabi ni Celeste. Baka nakakalimutan mo, anak lang ang habol sa'yo ni Thaddeus. Kapag inaisilang mo na ang anak niya, itatapon ka na niya. Hindi ka niya pakakasalan. Wala pa ring paawat nitong sabi. Umangat ang isang kilay ni Kasha. Alam na niya ang bagay na yon at hindi siya umaasang pakakasalan ni Thaddeus. Bukal sa loob niya ang pagiging surrogate at tanggap niya kung ano man ang magiging relasyon nila sa huli. Masaya na siya kapag malusog na maisilang ang mga kambal. So, ano naman ngayon? Hindi ka naman niya babalikan kahit hindi niya ako pakasalan. Huwag ka na kasing umasa, Celeste. Kasal ka na sa pinsan niya. Gusto mo yatang gawing kabit si Thaddeus. Ano kaya ang iisipin ng asawa mo kapag nalaman niyang pumarito ka sa bahay ng ex mo? Napailing na lang siya habang napapangiti dahil mas mukha itong stress sa mga narinig mula sa kanya. How dare you? Ikaw ang how dare you? Umalis na lang nga kayo. Kailangan ko nang magpahinga. Tumayo si Kasha para umalis na pero napansin niya ang makahulugang tingin ni Celeste kay Kyla. Marahang tumango si Kyla at malalaki ang mga hakbang nitong lumapit sa kanya. Pero kaagad na humarang si Nurse Rosa sa harapan niya. Hoy, anong plano mong gawin kay Miss Valencia, ha? Guard, pumunta kayo rito. Sigaw ng nurse, pero malayo sa pwesto nila ang kinaroroonan ng mga gwardya. Nataranta naman si Kyla at malakas na itinulak si Nurse Rosa. Napaupo sa sahig ang nurse. Napaatras naman si Kasha nang makita ang galit na itsura ng kapatid niya. Kasalanan mo kaya nakulong si na Mommy at Daddy. Magbabayad ka sa ginawa mo, Kasha. Papatayin kita at ang anak mo. Walang tumatakbo sa isip ni Kasha kundi ang kaligtasan ng kambal sa sinapupunan niya. Alam niyang mga nganib ang mga ito kapag nahagip ni Kyla ang buhok niya. Maaari siyang matumba dahil mahina ang panimbang niya dahil sa malaki niyang tiyan. Nilakasan niya ang loob at kinuyo ang kamao niya. Hindi mo mahahawakan ng mga anak ko, Kyla. Sigaw niya sabay suntok sa kapatid sa muka. Kung hindi lang siya buntis, baka tinadyakan din niya ito. Matagal na siyang nagtitimpi dito at ngayon lang siya nakaganti, kaya parang ang saya ng puso niya kahit na nag-aalala siya sa kambal niya sa sinapupunan. Habol-habol ni Kasha ang paghinga at hindi makapaniwala sa nagawa niya. Napadugo niya ang ilong ni Kyla at mukhang nahihilo ito habang nakaupo sa sahig. Damn you bitch! Anak ko lang ang dapat maging tagapagbana ng mga Altamirano. Dapat mawala ang anak mo! Galit na sigaw ni Celeste. Kahit malaki ang tiyan, sumugod pa rin na babae sa kanya. Mahigpit nitong hawak ang handbag na ihahampas sa kanya. Pero napatigil ito ng malakas na dumagundong ang galit na boses sa paligid. I'm warning you, Celeste. Maghihirap ang buong pamilya mo kapag hinawakan mo si Kasha. Napanatag si Kasha nang makita si Thaddeus. Mabuti na lamang at maaga itong umuwi dahil nakita nito ang planong gawin ni Celeste. Naghihirap na kami, Thaddeus. Wala na rin silbi ang pagbabanta mo. Kung hindi mapupunta sa anak ko ang legacy ng Altamirano, hindi rin yun mapupunta sa anak na babaeng to. Parang bumagal ang paligid para kay Kasha nang inangat ni Celeste ang handbag nito. Nakatingin ito sa tiyan niya para puntiryahin yun. Umatras siya ng umatras dahil sa sobrang kaba.
Malapit nang tumama ang handbag sa tiyan niya nang tumama ang paa niya sa sofa at bigla siyang napaupo roon. Lumagpas ang hampas ni Celeste, kaya't nawalan ito ng panimbang at diretsyong nadapa sa sahig. Aray, ang tiyan ko! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Celeste na parang nahihirapan. Hindi pa nakaka-recover sa takot si Kasia nang maramdaman niya ang matipunong bisig na yumakap sa kanya. Habol-habol niya ang paghinga habang hinahaplos nito ang likuran niya. Shh! You're safe now, Kasia. Just relax. Mahinahong sabi ni Tadeus na nakayakap sa kanya. Sinusubukang mag-relax ni Kasia pero naroon pa rin ang takot sa dibdib niya. Hindi siya natakot para sa sarili, pero takot na takot siya para sa kambal. Alam niyang safe na ang mga ito, pero paano kung maulit na naman ang pagbabanta sa buhay ng mga bata? Hindi siya mapanatag at hindi rin maawat ang mabilis na tibok ng puso niya. Ang anak ko! Sigaw ni Celeste na inaasikaso na ni Nurse Rosa. Her blood pressure is dropping. We need an ambulance now. Saan ng nurse kasunod ng boses ng isang paparating na lalaki. Celeste, what happened? Damn it, Tadeus. Anong ginawa mo sa mag-ina ko? Natataranta nitong sabi. Kung hindi mo kayang rendahan ng asawa mo, igapos mo, Octavio. Ginawa niya yun sa sarili niya at idadamay pa niya mag-iina ko. I swear kapag may masamang nangyari kay Kasia at sa mga anak ko, ititigil ko ang suporta sa kumpanya mo. Hahayaan ko kayong maghirap kahit kadugo ko kayo. Ang lakas ng loob ng asawa mong sumugod dito para pagtangkaan ng mag-iina ko. Get out of here and bring your wife. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo sa pamamahay ko. Galit na pagbabanta ni Tadeus. Nagmamadali namang binuhat ng lalaki palabas ng bahay si Celeste, kasunod nito si Kyla. Pero namutla si Kasia nang makita ang dugo sa hita at binti nito. Parang tumigil ang paghinga niya sa dami niyon. Hey, Kasia. Look at me. Kasia. Naramdaman ni Kasia ang tapik sa pisngi niya, pero nakatuon lang ang tingin niya sa dugong nasa sahig. Kasia, you're scaring me. Hey, Kasia. Humarang ang bulto ni Tadeus sa paningin niya, pero hindi niya magawang kumurap. Naririnig niya ito, pero hindi niya magawang gumalaw. Hanggang sa marinig niya ang kalmadong boses ni Nurse Rosa. She's going into shock, Mr. Altamirano. Ihiga mo siya. Itaas mo ng kaunti ang mga paa niya. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka, nasa 3rd trimester pa siya. Naramdaman ni Kasia ang paglapat ng likuran niya sa malambot na higaan. Naririnig pa rin niya ang boses ni Nurse Rosa. Hindi regular ang tibok ng puso niya. Kasia, makinig ka sa akin. Sundin mo ang iutos ko. Breathe, anak. In 1, 2... Kahit nasa ganoong kondisyon, pinilit pa rin sumunod ni Kasia sa sinasabi ni Nurse Rosa. Good girl. Panatag nitong wika. Kasia, look at me. Boses naman ni Tadeus ang narinig niya. Napakurap si Kasia at bigla na lamang siyang umiyak ng malakas. Nasa gitna na siya ngayon ng pagkapanatag at takot, pero unti-unti na siyang nakaka-recover sa pagkabigla. Akala ko mapapahamak sila, Tadeus. Natakot ako para sa kaligtasan ng kambal. Paano kung may magtangkanan naman sa buhay nila? Paano kung hindi ko sila magawang protektahan? Tadeus, natatakot ako. Niyakap siya ni Tadeus at marahan nitong hinahaplos ang likod niya. Magaan din siya nitong hinahalikan sa mukha na tila sinusubukan tuyuin ang mga luha niya. I'm sorry kung hindi ko napaghandaan ng ganitong pangyayari. Pangako, hindi na ito mauulit pa. Sisiguraduhin kong hindi na sila makakalapit sa'yo. Hindi ko rin hahayaan na may gawin silang masama laban sa pamilya natin. I promise you that, okay? Stop crying, please, honey. Malambing nitong sabi. Normal lang ang ganyang reaksyon, Mr. Altamirano. Kapag nailabas niya ang lahat ng takot sa pag-iyak, magiging okay na rin siya. Dalhin mo na lang muna siya sa kanyang silid para makapagpahinga. Okay na naman siya pati ang BP at tibok ng puso niya. Kalmadong sabi ni Nurse Rosa. Maingat naman siyang binuhat ni Tadeus. Yumakap si Kasia sa batok nito. Hindi ito umalis sa tabi niya hanggat hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Nang maging kalmado siya, nagpumilit pa rin ang binata na manatili sa tabi niya kahit pinapaalis niya. Hindi pa ito nakakapagpalit ng damit, pero mas pinili nitong bantayan siya hanggang makatulog siya. Nang sumunod na araw, nabalitaan ni Kasia na ligtas sina Celeste at ang anak nito nang maisugod agad sa ospital. Maaga namang umalis si Tadeus para bigyan ng warning ang pamilya Montesa. Ngunit nakapagtatakang bumalik na ito sa mansyon bago tumanghali at sinamahan siyang maglakad-lakad sa garden.
Thaddeus, paano ako makakasigurong hindi na nila ako sasaktan o lalapitan pa? Tanong ni Kasia sa nababahala pa ring tono. Hinaplos ni Thaddeus ang kanyang pisngi at tipid itong umiti. Don't worry, Kasia. I had my lawyers file a petition for a permanent restraining order against the Montesas. Lahat ng miyembro ng pamilya nila, kabilang na si Celeste, hindi na pwedeng lumapit sa iyo o sa mga anak natin. If they violate it, they'll be arrested on sight. May inilagay na rin akong bodyguards na magbabantay sa iyo mula sa malayo. Tinitiyak nilang may sapat na distansya para hindi ka nila maabala. Salamat, Thaddeus. Paano pala si Kyla? Anong mangyayari sa kapatid ko? Makukulong siya kahit ayaw niya. Pinagtangkaan niya ang buhay mo at nalaman ko pang sinadya niyang pumasok bilang personal maid ni Celeste para makalapit sa iyo. Simula pa lang, magkasabot na silang dalawa sa tangkang pananakit sa iyo. Nasaan na siya ngayon? Makakasama na niya ang mga magulang niya sa kulungan. Yan ang nagagawa ng karma. Hindi ka na nga nila itinuring na pamilya, binala ka pang saktan at ang kambal. Ngumiti si Kasia at tuluyan ng napawi ang takot sa dibdib niya. Alam niyang ligtas siya sa piling ni Thaddeus. Huwag mo na silang isipin, Kasia. Ako nang bahalang magparusa sa kanila. Siya nga pala, hindi ka ba nagtataka kung bakit maaga akong umuwi ngayon? Ang totoo, nagtataka talaga ako. Bakit nga ba? Ang totoo niyan, kinuha ko ang pinagawa kong singsing sa Paris. Dumating na yun sa branch nila rito sa Pilipinas ngayon. Medyo natagalan ng paggawa dahil 3 kliyente lang ang tinatanggap nila kada taon. At nahirapan din silang humanap ng red diamond. Singsing? Plano mo na rin bang magtayo ng jewelry shop? Nagtaka si Kasia nang tumawa si Thaddeus. Bihira lamang tong tumawa, pero masarap sa pandinig ang tawa nito. Masarap din itong pagmasdan habang nakangiti. Hindi lang ito gwapo dahil tila kumikinang pa ang mga mata nito sa kasiyahan. Sorpresa ko to sa'yo, Kasia. Pero dahil sa nangyari kahapon, naudlot ang sorpresa ko. Hindi kita pwedeng dalhin sa lugar na inihanda ko. Mas mahalaga ang kondisyon ng katawan mo kaysa sa sorpresang yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko na itutuloy. Ano ba yan, Thaddeus? Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Ayos ka lang ba? Please, huwag kang kabahan. Tatawagin ko si Nurse Rosa. Tumawa naman si Kasia sabay bigil sa kamay nito. Huwag kang ang OA. Okay lang ako, ano ka ba? Sabihin mo na kasi kung ano yan para hindi na ako kabahan. I'm sorry kung hindi na ako magpapaliwi-liwi pa. Ayokong kabahan ka sa mahabang speech. Kaya Kasia. Dumukot ito sa bulsa ng coat at inilabas ang napakagandang singsing. Will you marry me and officially become the mother of my children? Nagulat si Kasia sa biglaang proposal ni Thaddeus. Hindi niya ito inaasahan sa katulad nitong bilyonaryo, pero sapat na ang sensiridad sa mga mata nito para tanggapin niya yon. Oo naman, masaya na akong isisilang ang mga anak mo. Pero nadagdagan ng kasiyahan ko na ako pa rin ang tatayo nilang ina. Salamat, Thaddeus. Sobrang saya ko ngayon. Isinuot ni Thaddeus ang singsing sa daliri niya bago siya yakapin. Niyakap niya rin ito habang nakangiti. Nagpapasalamat ako na kamay ko ang hinawakan mo nung isinugod ka sa ospital, Kasia. Dahil simula nang tumingin ako sa'yo, sunod-sunod na ang swerte ko. Nakahanap ako ng compatible egg cell para mabuo ang mga anak ko. Nag-volunteer ka rin para maging surrogate ng anak natin. Nakita ko kung paano mo sila alagaan habang nagbubuntis ka. Hanggang sa namalayan ko na lang, nahuhulog na pala ako sa'yo. Ibinigay ka ni Lord sa akin, hindi lang para ipagbuntis ang mga anak ko, kundi para makasama ko habang buhay. Mahal kita, Kasia. Salamat sa pagmamahal, Thaddeus. Wala akong hinihiling na kahit ano noong nag-donate ako ng egg cell. Kahit nung tanggapin ko maging surrogate mother sa mga anak natin. Ang tangi kong iniisip noon ay tumanaw lang ng utang na loob dahil sa tulong na ginawa mo. Pero sobra-sobrang ibinigay mo sa akin. Ibinigay mo mga bagay na hindi ko pa naranasan sa buhay, lalo ng pagmamahal. Pangako mamahalin ko ang mga anak natin. Hinding-hindi mapapantayan ng salapi ang pagmamahal na ibibigay ko sa inyo. Mahal mo na rin ba ako, Kasia? Hindi pa ba obvious? Kailan pa? Simula nang tumira ako rito at nakita kong gaano mo ako pinoprotektahan at inaalagaan. Akala ko noon tumatanaw lang ako ng utang na loob sa'yo. Pero unti-unti, napapasaya mo ang puso ko. Palagi na kitang naiisip at hinahanap-hanap. Mahal kita, Thaddeus. Ikaw ang bigay ng Diyos sa akin. I love you too, Kasia. Marahang dumistansya si Thaddeus sa kanya.
Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at masuyong hinalikan sa labi. Pumikit siya upang tanggapin ang pagmamahal nito at tuluyan na itong papasukin sa buhay niya. Hindi pa nagtatagal na magkalapat ang mga labi nila nang mapangiwi si Kasia. Biglang sumipa ang bata sa sinapupunan niya, kaya't napalayo agad si Tadeo sa kanya. Siloso ang mga anak ko Kumikis lang si daddy kay mommy Pagkausap nito sa tiyan niya habang hinahaplos. Tumawa naman si Kasia, kahit ang mga anak nila ay naging masaya para sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya tumatalon ang mga ito sa loob niya dahil walang tigil sa paggalaw. Paglabas nila, 4 na ang mga lalaki sa buhay ko. Si tatay, ikaw at ang kambal. And you're our one and only queen, Kasia. My soon-to-be wife. Mabilis siyang hinalikan sa labi ni Tadeus bago nito muling kausapin ang mga anak nila sa kanyang tiyan. Makalipas ang ilang linggo, dumating din ang araw na matagal nilang hinintay. Isinilang ni Kasia ang 2 nilang anak ni Tadeus, 2 malulusog na batang lalaki na binigyan nila ng pangalang Tashan at Cashel. Nang marinig ni Kasia ang sabay na pag-iyak ng mga sanggol, tila nawala ang lahat ng pagod at kirot na naramdaman niya. Napalitan niyo ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. At sa pagyakap ni Tadeo sa kanila, alam niyang buo na sila. Isang kumpletong pamilya. Ilang buwan pagkatapos mga anak ni Kasia, idinaos na rin ang kanilang kasal ni Tadeus. Isang tahimik ngunit engranding church wedding. Alam ni Kasia na hindi lang silang mag-asawa ang lubusang masaya, dahil nariyan ang kanilang pamilya at ang mga taong sumusuporta sa kanila simula pa noong una. Ang mga taong naging saksi kung paano sila nagsimulang magkakilala. Nagpapasalamat sila sa mga ito. Naging napakasaya na ng mansyon nila. Halos naroon palagi ang ama at ina ni Tadeus para makipaglaro sa kambal. Walang masabi si Kasia sa mga biyenan. Tanggap na tanggap siya ng mga ito kahit na mahirap lamang siya. Ang kanyang ama ay palagi ring naroon sa mansyon, pero doon ito nakatira sa bahay na ibibigay sana ni Tadeus kay Kasia pagkatapos sana niyang mga anak. Nagtatrabaho na rin ang Ginoo sa isa sa kumpanya ni Tadeus. Ang kanyang ina naman at sina Kayla ay ilang taon pa ring mananatili sa kulungan. Kahit pamilyado na, tinupad pa rin ni Kasia ang makabalik sa pag-aaral. Suportado siya ni Tadeus hanggang sa makagraduate siya sa kolehiyo. Gustuhin man nilang mag-asawa na sundan pa ang kambal, hindi na yun maaari dahil sa sakit ni Tadeus. Isang katotohanang buong puso namang tinanggap ni Kasia. Mahirap man ang pinagdaanan nila bago nakamit ang masayang buhay, araw-araw pa rin silang nagpapasalamat sa Diyos, hindi lang dahil sa mga anak na ibinigay sa kanila, kundi sa pagmamahal na hindi nila hinanap pero binigay, sa pinakakakaibang paraan. Sometimes, life breaks you in places you never thought could heal, only to bring in people you never expected, through moments you never imagined. Just when you're ready to give up, help comes from the one person you never saw coming. And without knowing it, they turn out to be the one meant for you all along. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.